Ang asawa kong tinitingala ng lahat. Kabanata 1086. Tahimik na bumitiw si Daryl habang nagmumuni-muni kung paano makatakas at nagsimulang magluwa ng kalokohan. Malapit lang sila. Gayunpaman, hindi ko masabi sa iyo ang kanilang eksaktong lokasyon. Ikaw, Frank. Bago pa siya matapos sa pagsasalita, lumakad na si Laura papunta sa kanya. Itinaas ang kanyang mataas na takong na suot si Ings at hinakbang si Daryl. Matapat ka, kaya hindi mo sasabihin sa akin. Bumaba ang tingin sa kanya ni Laura. Naramdaman lang ni Daryl sakit sa mukha niya at pilit kumawala ngunit hindi siya makagalaw. Ang dating sneak ni Laura ay napakalakas at wala siyang lakas sa kanya sa oras na iyon. Marahil tatagal ng 12 ng oras bago niya ganap na mabawi ang kanyang lakas. Tumawa ng mahina si Laura. Kaya't hindi mo sinasabi? Sa palagay mo magiging maayos lang hanggat hindi ka nagsasalita. Alam mo ba kung paano ako nakumbinsi kay Robert Box ngayon lang? Sinunog ko siya ng hell flame na susunugin ang iyong balat habang na iniiwan kang hindi mabubuhay o mamatay. Woo! Sa sandaling iyon, itinaas ni Laura ang kanyang kamay at lumitaw ang isang bola ng itim na apoy hell flame. Biglang tumawa si Daryl at mapaglarong tumingin sa kanya. Master Hansen. Nakalimutan mo ba na mayroon akong white lily cold flame? Naglakas loob ka pa bang gamitin sa akin ang hell flame? Hindi ka ba natatakot sa counterattack? At hindi may lalagay ang white lily cold flame. Ang white lily cold flame ay automatikong mag-counterattack kapag siya ay inaatake ng iba pang mga enchanted flames. Gasolina. Ang mga ekspresyon ni Laura ay nagbago sa kanyang mga sinabi. Paano ko makalimutan na mayroon siyang white lily cold flame? Okay. Marami akong ibang paraan upang pahirapan ka kahit na hindi ginamit ang hell flammel na malamig na sinabi ni Laura bago pangingisda ang isang latigo mula sa kanyang katawan. Ang latigo ay kumikinang na pula at mukhang isang mahalagang hiyas. Alam mo ba ito? Tumawa ng mahina si Laura at tumingin sa baba ni Derry *Peak. Malupit ang babaeng ito. Natigilan si Daryl sa kanyang puso ngunit nagpakita pa rin ito ng isang hindi magalit na mukha. Ang pamalo na iyon ay wala ng hitsura. Hindi ba masisira kung latian mo ako niyan? Halos maluha si Daryl nang sabihin niya iyon na halos imposible para sa kanya na makatakas sa kanyang kasalukuyang lakas na hindi umiiral. Mukhang ang aking buhay ay magtatapos dito ngayon. Acting matigas. Nakikita ko. Hawak ni Laura ang latigo sa kanyang mga kamay gamit ang nanonuya niyang mga mata. Tingnan natin kung gaano kakatagal makakilos ng malas. Tinaas niya ang latigo at brutal na pinalo si Daryl. Whip. Isang malakas na tunog ang sumabog nang biglang naghiwalay ang laman ni Daryl ng bukas na dugo na agad na ibabad ng kanyang damit. Laro. Hindi mapigilan ni Daryl na humingle bago gumanap ng mahigpit ang kanyang ngipin nang hindi nag-iisa. Gayunman, ang matinding kirot ay naging dugo ang kanyang mga mata. Lalong naging malupit ang mga mata ni Laura sa pagtingin sa kanyang ekspresyon. Sabihin mo sa akin, nasaan ang iyong dalawa pang kapatid? Napangisi si Daryl at ngumiti ng hindi umimik. Galit na galit si Laura at marahas na hinampas ulit si Daryl nang hindi nag-abala na sabihin latigo. 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 Ang latigo ay tulad ng isang maalab na ahas na kamakaway sa paligid. Ang bawat latigo ay nakatuon sa pinakamahina na mga bahagi ng katawan ni Daryl. Kaagad, ang buong damit ni Daryl ay lubos na nabasa ng sariwang dugo. Sa una, napangisi lang si Daryl at natiis ang sakit. Sa wakas, hindi na niya ito natagal at sumigaw ng malakas, Laura Hansen. Ito lang ba ang magagawa mo? Parang mga kiliti ang mga latigo mo. Halika, dalhin mo ito. Aaminin ko ang pagkatalo ngayon kaya mas mabuti mo akong patayin. Kung buhay pa ako, bibigyan kita ng 10 beses sa kung paano mo ako tinatrato ngayon. Kabanata 1087. Shut up, L. Patuloy ang paghampas ni Laura kay Daryl na walang lakas na natitira. Sinimulan niyang makakita ng itim at malapit nang mawalan ng anumang sandali ang mga latigo ni Laura ay mayroong panloob na enerhiya na nakaugnay dito.
Ang sinumang ordinaryong nagtatanim ay hindi makatiis ng higit sa 2 latigo gayunpaman. Si Daryl ay umaasa sa purong yang energy na banal na kasulatan upang protektahan ang kanyang katawan habang tinatanggap ang ilang dosenang latigo. Sa huli, siya rin ay gawa sa laman at dugo na wala ang pasensya ni Laura nang makita si Daryl na malapit ng mahimatay. Papatayin ka lang muna ni YLL dahil mas gusto mong mamatay kaysa magsalita ni Laura at pagkatapos ay itago ang kanyang latigo habang ang panloob na enerhiya ay umiwas sa kanyang kanang kamay at aatakihin si Daryl. Ang pag-atake na ito ay napakalakas at malakas na kahit na ang nakapalibot na hangin ay napangit. Tapos na ako para sa utak ni Derry na blank. Mamamatay ba ako ng ganito? Hindi patas ang patas. Yvonne, Lily, Little Fairy, Monica, Dax, at Chester, natatakot ako na ang oras ko. Magkita ulit tayo sa susunod na buhay. Sa ngayon, Daryl ay mahina nang makita ang pag-atake ni Laura na papalapit sa kanya. Hindi niya nagamit ang kanyang panloob na lakas, pabayaan mag-iwas sa pag-atake at sa lubos na kawalan ng pag-asa, tumigil ka na. Gayunpaman, ang mga tunog ng mabilis na mga yabag ay nagmula sa pasukan ng isang lihim na lagusan na hindi kalayuan sa huling minuto. Sinundan ito ng hindi mabilang na makapangyarihang martial arts na nagmamadali tulad ng pag-aayos ng tubig. Ang mga magsasaka ay kaibigan ng pamilya ng Box. Malakas sila kasama ang marami sa kanila sa Martial Emperor Rand. 2 kababaihan ang nasa likuran nilang 2 kapwa sila Ashley at Tiffany Box. Ang balita ng isang nanghihimasok na pumasok sa impyerno ng mga ninuno at sinaktan ang Robert Box ay mabilis na kumalat sa mga kapatid na babae sa Box. Sila ay naging labis na maririnig sa pagkaalam na ang kanilang ama ay Hurty. Mabilis na kunan ang babaeng ito na balisa na sinabi ni Tiffany habang nakaturo kay Laura at sumigaw. Sa pagkakataong iyon, lahat ng nakapaligid na si Laura at inalis ang kanilang mga sandata na The Hell Flame ay lumitaw sa kanyang kamay habang binabaliktad ni Laura ang palso. Ginamit niya ito upang hadlangan ang mga pag-atake at sabay na sinama ng tingin ang hindi nasisiyahan kay Daryl. Daryl, consider yourself lucky now. And I'll come for your life sooner or later. Buzz. Noon ay hindi na natili sa ilaw si Laura at mabilis na nakatakas. Sa totoo lang, ang mga taong ito ay bahagyang may kakayahang labanan laban kay Laura. Gayunpaman, natatakot si Laura na ang pagdrag ng labanan ng masyadong mahaba ay magiging sanhi ng maraming mga tao na dumating at suportahan sila. Sa oras na iyon, ang sitwasyon ay magiging mas hindi kanais-nais para sa kanya. Kaya't bakit hindi umalis kaagad dahil nasa kamay na niya ang Dragon Essence sa isang iglap lang ng mata. Umalis na si Laura mula nang hindi siya mapigilan ng mga taong iyon. Si Dory Tiffany ay lumakad sa sandaling ito at biglang napabuntong hininga nang makita si Daryl na babad sa kanyang dugo. Sa sandaling iyon, si Daryl ay natabunan ng dugo mula ulo hanggang paa. Napakagalit nito na kinilig si Tiffany at lubos itong nasiyahan. Napakasindak nito, ngunit hindi ba ang pagkopya ng mga aklat na pampainit ng paaralan? Bakit siya narito sa Ancestral Halley? Habang iniisip niya, marahan siyang tinawag ni Tiffany. Derry, ayos ka lang ba? Lana, tahimik na binitiwan ni Daryl ang isang buntong hininga nang marinig ang tinig ni Tiffany. Umiling siya at pumanaw habang malata ang buong katawan. Dati, pinilit ni Daryl na hawakan ang kanyang solong hininga na natira sa kanya nang pinahirapan siya ni Laura. Hindi na niya matuloy ang magtiis sa napagtanto na wala na siya sa anumang panganib at pumanaw sa sandaling iyon. Samantala sa New World Royal City, ang kasalukuyang panahon ay hindi maganda mula sa patuloy na pag-ulan at hilagang malamig na hangin. Ang mga tao ng Royal City ay hindi karaniwang lumalabas sa naturang panahon. Gayunpaman, ito ay isang pagbubukod sa araw na iyon habang ang harapan ng Guangping Police ay napapalibutan ng mga ordinaryong tao. Maraming sundalo ang nag-escort ng isang karwahe ng bilangguan sa pasukan ng Guangping Palace.
Sa karwahe ng bilangguan, si Monica Vaughn ay nakasuot ng uniporme ng isang bilanggo na ang kanyang mga kamay at binti ay nakakaft sa mga tanikala na kung saan ay nakalock ng matatag sa karwahe. Isang piraso ng tela ang tumitingkal sa kanyang bibig upang mapigilan siyang sumigaw ng malakas. Tama iyon. Araw na pinaparada si Monica Vaughn sa mga kalye. Sa sandaling iyon, alam ng lahat ang tungkol sa relasyon ni Monica sa ibang lalaki. Ito ay hindi nararapat sa isang babae. Ang pagpaparada ay ang pinakamahirap na parusa para sa mga kababaihang mayroong gawain sa mga feudal na lipunan. Ang reputasyon ng isang babae ay mas mahalaga kaysa sa kanyang buhay. Kapag naipalathala ang isang iskandalo, ang mga kahihinatnan ay mas masahol kaysa sa kamatayan. Lalo na ang mga galaw tulad ng parading ay isang mapanirang psikolohikal na atake sa babae sa sandaling iyon. Ang mukha ni Monica Vaughn ay maputi na may mga walang listahan na mga mata habang nakatayo sa karwahe na tumutulo sa harap. Patuloy na bumabagsak ang luha sa kanyang mukha na parang sirang kwintas na perlas. Naramdaman ni Monica na parang nasa impyerno siya mula sa pagkakulong sa loob ng 3 araw nang makatanggap siya nang hindi mabilang na pagpapahirap pagkalipas ng 3 araw. Nawala na ito ni Monica. Tumanghid si Monica sa sandaling iyon na pilitan siyang ay parada sa buong Royal City humirit. Sa mismong sandaling ito, ilang malubhang kalalakihan ang lumabas mula sa Guangping Palace na bitbit ang isang sedan chair. Sa sedan chair ay si Lady Denise. Sa sandaling iyon, si Denise ay tumingin sa pamamagitan ng mga kurtina ng bid ng sedan na masiglang umakyat habang nakikita si Monica sa karwahe ng bilangguan. Pinaparada ang asong babae. Kailangan niyang sundin at tingnan syempre. Haha. Malalaman ng buong New World na ang babaeng ito ay nagkaroon ng pakikitungo pagkatapos ngayon ay tiyak na hindi na siya gugustuhin ni Lord Kenny Bread sa oras na bumalik siya. Tiyak na mamahalin ako ni Lord Kenny kasama si Monica sa labas ng larawan upang ipaglaban ang atensyon niya. Masayang ngumiti si Denise habang naiisip ito. Lady Denise. Sa sandaling ito, ang isa sa mga gwardya ay mabilis na lumapit sa kanya at magalang na sinabi, panahon na upang simulan ang parada. Maging magsisimula ka agad, HMM. Tumango si Lady Denise sa kanya at biglang may naisip ng isang bagay. Nga pala. Asan ang maliit na bastard na iyon? Sa kanya sa likuran ng karwahe ng bilangguan at hayaan siyang tingnan ng mabuti kung gaano kalaki ang kanyang mga ina. Kabanata 1088 ano. Ang bata ay dapat na nakatali at parada rin. Biglang, ang ekspresyon ng gwardya ay natakpan bago siya maingat na nagtanong, si Lady Denise Ambrose Darby ay bata pa. Tinignan siya ni Denise at walang isang onsa ng awa ang nagsabing, ano? Talaga bang tinatrato mo ang B***starred na iyon bilang tunay na anak ni Lord Kenny? Isang bastard na mula sa asong babae. Ano ang dapat maawa? Gawin ko ay sinaririnig mo ba ako? Oo. Oo. Gawin ko kaagad. Hindi na naglakas loob ang gwardya na sabihin pa nang makita kung paano nagalit si Lady Denise. Mabilis siyang tumugon, at umalis. Si Ambrose Darby ay dinala hindi nagtagal. Maagad na napadpad si Ambrose nang makita ang kanyang ina na nakakulong sa karwahe ng bilangguan. Akmang tatakbo siyang pasulong ngunit hinaranggan ng mga tanod. 3 araw na niyang hindi nakikita ang kanyang ina. Nakakasakit ng loob na pagmasdan siyang umiiyak hanggang sa mamaga ang mga mata. Gayunpaman, karamihan sa kanila ay walang malasakit maliban sa ilang mga gwardya at alipin. Determinado si Lady Denise na parusahan ang parehong ina at anak. Sino ang maglakas loob na magmakaawa para sa Marcy sa kanilang ngalan? Mabilis. Atali ang bastardo at ay lakip siya sa likuran ng karwahe ng bilangguan. Hinihimok si Denise. Ilang mga sundalo ang sumugod sa kanyang utos, hinawakan ang maliliit na kamay ni Ambrose. At itinali sa likuran ng karwahe ng bilangguan. Si Monica ay una ng manhid at binigyan ng karwahe ngunit hindi nagtagal ay natauhan siya nang bigla niyang marinig ang kanyang anak na tumatawag sa kanya. Woo! Woo!
Halos maduraj ang puso ni Monica nang makita si Ambrose na nakatali sa likuran ng karwahe ng bilangguan. Nagpumigla siya, ngunit ang mga kamay at binti ay mahigpit na pinamumunuan. Hindi talaga siya makakilos, luha na nakikipag-intermix sa malamig na tubig ulan ay patuloy na bumabagsak sa mukha niya. Anak, humihingi ako ng paumanhin na hindi kita maprotektahan. Simulan ang parade sa sandaling iyon. Winagayway ng kapitan ng bantay ang kanyang kamay sa ilalim ng mga utos ni Denise habang ang karwahe ng bilangguan ay agad na sumulong ng dahan-dahan. Ang dalawang gwardya ay itinaas ang isang kahoy na signboard kasunod ng magkabilang panig ng karwahe ng bilangguan. Sa signboard ay nakasulat, Monica Von. Inakit ang manonokso pagdating ng isang babaeng paradeng sa mga kalye sa sandaling ito. Ang dalawang panig ng mga kalye ay puno ng mga tao. Nakapak ito sa halos bawat mamamayan ng Royal City na naroroon. Habang nakikita nila ang karwahe ng bilangguan na dahan-daang dumaan sa mga tao na itinuro kay Moniz at nagsimulang maghagis. Iyon ba ang babae ni Lord Quenibred? TSK. Inaakit ang manonokso. Ganon kalokohan. Oo. Binigyan siya ni Lord Kenny ng isang napakagandang buhay. Paano siya naglakas loob na gumawa ng mga immoral na gawi? Gaano katamad at walang kahihiyan? May isang bata sa likod niya. Sa palagay ko dapat iyon ang kanyang anak na bastard. Patuloy na dumating ang mga pasaway at panlalait, ngunit walang pakialam si Monica. Sa ngayon, ang lahat ng kanyang focus ay kay Ambrose at ang kanyang maliit na figure na nadapa habang sinusundan ang karwahe ng bilangguan sa likuran niya. Bumagsak siya ng ilang beses na naging sanhi upang mapuno ng putik ang kanyang buong katawan habang ang kanyang mukha ay naging mapatla. Inay, masyadong bata pa si Ambrose upang dumaan sa lahat ng ito. Pinalubog ng ulan ang kanyang damit at panay ang iyak niya mula sa lamig. Ang puso ni Monica na parang nasaksak at mawawala na ito. Diyos, ano ang nagawa kong mali? Maaari mong parusahan ako, ngunit mangyaring awa ang bata. Napakabata pa rin niya. Ang bunganga ni Monica ay may butil ng tela kaya't tahimik lamang siyang napasigaw sa kanyang puso habang patuloy na bumabagsak ang luha niya. Parami ng parami ang mga tao na nagtipon sa magkabilang panig ng mga kalye. Beach. May isang tao sa maraming tao ang tumuro kay Monica at sumigaw. Bigla itong nagdulot ng isang ripple at pinalala ang mga nakapaligid na tao na nagsimulang sumigaw ng sabay. Beach. Tulad ng isang walang kahihiyang bagay para sa paggawa ng immoral na gawa na ito. Dahil sa galit, sinimulan ng mga nakapaligid na tao ang anumang bagay na mayroon sila sa kamay na pininsala, mga gulay, itlog, maliliit na bato at itinapon ito patungo sa Monica. Hindi man ito maiiwasan ni Monica dahil ang kanyang buong katawan ay di nagtagal ay natabunan ng maruming bagay. Sa sandaling iyon, napangiti si Denise nang makita ang sitwasyong ito mula sa kanyang sedan chair. Beach. Ito ang nakukuha mo sa pakikipagkumpetensya sa akin para sa pag-ibig ni Lord Quenibred. Sa tagpong ito, lalo pang lumuha si Ambrose. Tigilan mo na ang tama ko sa nanay ko. Mga masamang tao, swoosh ka agad. Ang mga mata ng ilang mga tao ay nakalock sa Ambrose. This dude, how dare a bastard scolds us? Throw it at him. Oo. Turuan mo siya ng leksyon. Ang susunod na segundo marami sa kanila ang nagsimulang magtapon ng mga bagay sa Ambrose. Ambrose ay napakabata pa at mahina. Hindi nagtagal ay namatay siya matapos na itapon ng ilang mga bulok na itlog. Gayunpaman, ang karwahe ng bilangguan ay nagpapatuloy pa rin sa kabila ng lubad na hinihila si Ambrose pasulong at kinaladkad siya sa lupa na puno ng tubig ulan. Sa tagpong ito, naramdaman ni Monica na ang kanyang paningin ay naging itim at halos himatayin. Tigil-tigil. Hindi na kinuha ng pinuno ng mga gwardya at sumigaw na itigil ang karwahe ng bilangguan bago bumalik sa sedan chair na si Denise ay nasa. Lady Denise, namatay na ang bata.
Maaari siyang mamatay kung magpapatuloy tayo, sabi ng maingat na nagbantay ng kapitan kay Denise, bakit ang dami mong kalokohan? Malamig na tiningnan siya ni Denise. Hindi mo na kailangang alagaan ang tungkol sa Stardy na iyon, Lady Denise. Ang kapitan ng gwardya ay tumingin kay Ambrose sa kanyang mukha na nagpapakita ng sakit ng puso, Lady Denisa. Kahit na anong mga pagkakamali ang nagawa ng Mistress Monica, inosente si Ambrose, FCKU, sinampal siya ni Denise at malamig na sinabi. Ang pagkakamali ng bastardong iyon ay ipinanganak sa mundong ito. Kabanata 1089 na antong hininga ang kapitan ng gwardya bago siya simpatiko na tumingin kay Ambrose. Sa sandaling iyon, si Ambrose ay lumipas na at nasugatan na ng malubha mula sa pagkaladkad ng karuwahe ng bilangguan kasama ang kanyang katawan sa lupa. Gayunpaman, hindi balak ni Lady Denise na pakawalan siya. Ang ulo lamang ng kapitan ng gwardya ay nakatungo lamang at hindi tumingin kay Ambrose. Monica ay tuluyan ng nasaktan sa karuwahe ng bilangguan. Walang nanay ang makakatiis na makita ang kanyang anak na hinihila sa lupa. Gayunpaman, ang karamihan ng tao ay nagtapon pa rin ng repolyo at maliliit na bato kay Monica. This bitch stop parading her and just hang her already. Oo, bitayin siya hanggang sa mamatay. Bitayin mo siya. May nagsimula at maya-maya lang ay sumunod ang lahat sa isang iglap. Malakas silang sigaw habang nakatingin kay Monica na may matinding pagkamuhi sa kanilang mga mata. Hindi nag-abala si Monica sa mga nakapaligid na hiyawan. Sinubukan niyang ibaling ang kanyang ulo hanggat maaari upang tumingin sa kanyang anak sa likod ng karuwahe ng bilangguan. Siya ay lubos na kahabag-habag sa kanyang luhang puno ng mga mata at hindi makatiis na ipagpatuloy ang panonood kay Ambrose. Pagkatapos ay itinaas ang kanyang ulo at tumingin sa malayo lamang upang manginig sa nakita. Sa dulo ng kalye, isang mataas na kahoy na sinag ang itinayo na may isang lubad na abakan na nakabitin sa sinag. Malinaw na tapos na ang parada nang marating nila ang kahoy na sinag. Ang huling hatol ni Monica ay ibitay. Hanggang sa mamatay doon. Hindi. I cannot dahil hindi pa ako nakakasama ulit kay Daryl. Hindi namin pinagsama ang anak namin. Hindi ako mamatay ng ganoon. Patuloy na nagpupumilit si Monica at pinagsisikapang kumawala. Gayunpaman, ang mga malamig na metal na tanikala ay nakalok sa kanya masikip at ginawa walang saysay ang kanyang pakikibaka. Sa pagsisiyasat bureau sa kabilang panig ng Royal City, Lord Kennybread ay nakaupo sa kanyang mesa na may isang makapal na stack ng mga file sa harap mula pa nang nawala ang enchanted barrier sa pagitan ng siyam na mainland. Ang mga mainland ay nagsimulang makipagkalakalan sa bawat isa. Ang New World ay handa na mag-import ng ilang mga produktong teknolohikal at iniabot ng New World Emperor ang mga bagay na ito para hawakan ni Lord Kennybread sa ilalim ng gayong mga pangyayari. Si Lord Kennybread ay walang magandang pahinga sa nagdaang 2 buwan. Lalo na sa nagdaang 2 linggo. Bihira siyang magkaroon ng oras upang bumalik sa palasyo ng Guangping dahil marami siyang mga bagay na dapat hawakan. Sa sandaling ito, si Lord Kennybread ay nakahiga sa mesa at pinaplano na isara ang kanyang mga mata para sa isang maikling pahinga nang marinig niya ang malalakas na komosayon na nagmumula sa mga kalye sa labas. Napakaingay na inis sa ingay, sumigaw siya sa labas para sa isang tao. Many sa kanyang mga pagsigaw, isang personal na bantay ang mabilis na pumasok at magalang na sinabi, Lord Kennybread. Paano ka matutulungan? Bakit maingay sa labas? Ano ang nangyayari? Sumimangot si Lord Kennybread at inis na nagtanong. Umiling ang gwardya na may blankong mukha at sinabing, hindi ko alam. Pakawalan mo ako at tingnan. Lumabas siya kaagad. Hindi nagtagal matapos siyang balisa tumakbo pabalik. May isang masamang nangyari. Pinunasan ng gwardya ang kanyang pawis na noo pagdating sa hall. Lord Kennybread, Mistress ay nakakulong sa isang karuwahe ng bilangguan na kasalukuyang ipinaparada. Gusto rin nila siyang bitayin. Likas na alam niya si Monica Vaughn bilang bodyguard ni Lord Kennybread na ano.
Gulat na gulat si Lord Kennybread na agad siyang tumayo at sumugod palabas ng walang sinasabi, ang aking minamahal ay nakakulong sa isang karwahe ng bilangguan na bibitayin. Ano ang nangyari sa lupa? Sa parehong sandali, sa panig ni Monica. Bituin mo siya. Nasaktan ang hang sa ilalim ng galit na hiyawan ng karamihan. Ang karwahe ng bilangguan ay dahan-daang lumapit sa kahoy na sinag kabanata 1,070. Ang ilang mga bantay ay mabilis na lumakad at binuksan ang karwahe ng bilangguan sa ilalim ng mga tagubilin ni Denise. At dinala ang mahina na si Monica. Ambrose, anak ko, sa sandaling iyon, iniluwa ni Monica ang piraso ng tela sa kanyang bibig sa gitna ng kanyang pakikibaka bago tumakbo at tumakbo patungo kay Ambrose habang humihikbi ng malakas. Gayunpaman, ang kanyang mga kamay at binti ay gapos pa rin sa mga tanikala. Halos hindi na siya nagsimulang tumakbo at kaagad na hinaranggan ng mga gwardya. Nakita ni Monica na ang maliit na katawan ni Ambrose ay tuluyan ng nabasa habang tahimik na nakalapag sa lupa na nakapikit. Hindi alam kung buhay o patay na siya. Ambrose, I'm so sorry. Humihingi ako ng paumanhin sa lungguhit. Monica na iskan ang paligid at malakas na nagbalita sa mga taong nang insulto sa kanya habang naglalakad. Hindi ako asong babae. Wala akong ginawa sa mga iyon. Hindi ko. Pagkatapos ay tumingin si Monica sa sedan chair na hindi kalayuan kay Denise sa pamamagitan ng mga kwintas na kwintas at sinabi, Denise, isang bagay ang may tayo ako at isa pa ang paggamot sa isang bata na ganoon. Hindi ka ba nag-aalala na baka masapak ka ng kidlat? Sa wakas ay napagtanto ni Monica matapos na makalok sa loob ng 3 araw na ang lahat ng ito ay isang setup ni Denise ang mga mananakop. Si Lan Maxwell ay isang walang imik na tao at hindi lamang siya paninirang puri ng walang suporta ni Denise. Bilang karagdagan, namatay si Lan pagkatapos nito. Sinabi ng lahat na nagpatiwakal siya ngunit si Denise ang pumatay sa kanya bilang isang pagkukubli. Ikaw asong babae, hindi mo pa rin aaminin hanggang ngayon. Gayunpaman, nagmamalasakit ka na sabihin na si Lady Denise na nagtakda sa iyo noong Abril na nasa tabi ng sindan chair ay hindi mapigil ang saway. Galit na galit si Denise at may malamig na ekspresyon ang kumaway sa kanyang kamay. Patayin mo siya. Magpatupad ka. Si Denise ay tumingin kay Monica na may kalupitan at kasiyahan sa pagsabi niya rito, kaya paano kung may taguyod ka? Ngayon alam ng buong Royal City na ikaw ay asong babae. Anumang nais mong sabihin, sabihin ito kay Haring Yama kapag nakilala mo siya sa ilalim ng mundo. Ang ilang mga bantay ay hinatak si Monica sa kahoy na sinag kay Denise utos ng isa sa mga gwardya saka binalot ang lubid sa leeg niya. This bitch. We still have to hit her even if he was going to be execution. Dito, ang nakapaligid na karamihan ng tao ay walang isang onsa ng paili nakakakita kung paano si Monica ay papatayin. Sa kabaligtaran, mas maraming itlog at maliliit na bato ang ibinato nila sa kanya. Hindi lamang pisikal na sakit ang naramdaman ni Monica, ngunit mas masakit ang puso niya. Patuloy na bumagsak ang luha niya at hindi na niya napigilan ng bumagsak ang mga mata kay Ambrose. Napahikbi siya ng malakas. Ambrose, aalis na ako. Miss na kita. Thought. Sa sandaling iyon ang isang tao sa karamihan ng tao ay nagtapon ng isang malaking bato na direktang tumama sa mukha ni Monica at naging sanhi ng pagdugo ng kanyang napakarilag na mukha. Patayin mo ang asong ito. Babae na immoral. Nararapat siyang mamatay. Ang karamihan ng tao ay sumigaw ng walang tigil at patuloy na itinapon ang lahat ng uri ng mga bagay tulad ng mga cabbage at maliliit na bato ang lagay ng panahon sa araw na iyon ay paunang namumula. Sa sandaling iyon, ang ulan kahit papaano ay lalong bumigat at bumibigat. Sina Monica at Ambrose ay lubusang nabasa ng parehong dugo at ulan na naghalo sa kanilang mga katawan habang mukhang labis na malungkot. Itigil ang pagkahagis, naghoy si Monica. Hindi niya alintana ang karamihan na ibinabato siya ng mga bato subalit, ibinabato din nila siya kay Ambrose. Sa sandaling iyon,
Si Ambrose ay lumusot na at namumutla ang labi at nasugatan ang buong katawan dahil sa tamaan ng ilang mga batuthod. Paano magiging mabuti ang anak na tulad niya? Hitcha. Ang karamihan ng tao ay patuloy na sumisigaw habang ang kanilang mga itapon ay naging mas at mas agresibo. Hindi ako asong babae. Hindi ako. Walang pag-iyak na si Monica. Ngunit walang nakikinig sa kanya. Nakaramdam siya ng labis na agrabyado habang patuloy ang pagbagsak ng kanyang luha. Lahat, huminto ka ngayon. Gayunpaman, maririnig ang isang galit na malakas na sigaw na nagmumula sa gitna ng hangin sa sandaling ito. Mabilis na lumipad si Oman habang hindi pinapansin ang ulan na basang-basa sa kanyang damit. It was Lord Kennybread. Lahat kayo karapat-dapat mamatay. Lord Kennybread sa kanyang namumulang mga mata marahas na iginuhit ang kanyang mahabang sibat at mabangis na tinangay. Ang ilang mga gwardya sa tabi ng Monica ay natangay ng sumabog ang sariwang dugo. Gasal ang buong kalye ay naging patay na tahimik sa isang iglap. Matapos ang mahabang panahon, isang mainit na talakayan ang sumabog. Si Lord Kennybread ay